Maligayang pagdating sa maliit na komunidad namin. Natutuwa ako't nagdesisyon kayong dito na tumira. Salamat po, Tay. Gusto ko rin po kasing maranasan ang buhay probinsya. Marami pong magagandang sinasabi si Bella sa lugar niyo. Tahimik lang ang lugar namin at mababait ang mga tao. Sana'y mga residente dito na nagtutulungan. Parang isang malaking pamilya tayo rito. Yun nga lang, malayo sa bayan. Pero abot na rin tayo ng kuryente dito. Siguro maninibago lang po ako pero makakasanayan ko rin ang buhay dito. Handa na rin pala ang bahay na titirahan ninyo. Nang sabihin sa akin ni Bella na dito kayo titira, sinabihan ko kagad ang mga gumagawa na bilisan para pagdating ninyo, pwede nyo nang tirhan. Paano? Maiwan ko muna kayo. May kailangan lang kasi akong gawin. Bella, ikaw nang bahala sa asawa mo ha. Asikasuhin mo sa maigi. Opo, Tay. Ako na pong bahala kay Ace. Ang bait talaga ng tatay mo. Hindi pa rin nagbagong pakikitungo niya sa akin mula noon. Naalala ko tuloy nung una kaming magkita. Akala ko talaga, napakasungit ng tatay mo. Maskad at masungit kasi itsura niya. Ayun pala, ubod ng bait. Naalala ko nga ang itsura mo noon. Kaya hindi tama na husgahan ng isang tao batay lang sa panlabas nitong anyo. Tama ka dyan. Nagpahanda si Itay kay Manay Lita ng pagkain dahil darating nga tayo. Kumain na muna tayo bago natin puntahan ang ipinagawang bahay ni Itay para sa atin. Kanina pa nga ako nagugutom eh. Hindi ko kasi alam na ganito kalayo ang lugar nyo. Di sana pala, kumain muna tayo sa terminal. Baka kasi gabihin tayo kung magtatagal pa tayo. Mahirap kasi ang biyahe papasok sa amin. Kita mo nga, ilang tricycle pa ang kinausap ko para lang maihatid tayo dito. Bakit nga pala ayaw nila maghatid dito sa inyo? Maliban kasi sa malayo nga, pagbalik wala pa silang mapupulot na pasahero. Kaya okay lang na mahal ang singil sa atin. Naawa din kasi ako eh. Sa bagay nga. Ang dami naman putahin pinaluto ni Itay mo. Para naman piyesta. Ganun talaga, Ani Itay. Ngayon na nandito na tayo, makikita mo kung paano niya tratuhin ang mga tao, lalo na kapag mga bisita. Kaya nga lang, baka yayain kanyang uminom. Pwede ko naman siyang pagbigyan. Nakakahiyang tumanggi. Sa bagay, hindi naman masama kung paminsan-minsan. Gusto ko pa sanang ikutin tong lugar niyo kaso pagod na ako. Bukas na lang siguro. Siguradong makakatulog agad ako nito. Magpahinga ka na lang. May ibang araw pa naman eh. Naging maayos naman ang 1 linggo naming pamamalagi sa baryo namin. Naging palagay din agad ang loob ni Ace sa mga taga ron at ang mga tao sa kanya. Kinausap din ako ni Itay sa dahilan ng pagtira namin doon. Sigurado na ba kayo na dito nyo na balak tumira ng asawa mo? Baka ako lang po, Tay. Balak po kasi na mag-apply sa isang cruise ship ni Ace. Tutulungan daw po siya ng naging customer niya sa restaurant. Inaayos lang po niya ang pagkuha ng mga papeles na kailangan niya. Saan bansa siya pupunta? Sa barko po siya mag-a-apply, kaya sigurado, iba't ibang bansa mapupuntahan niya. Maganda ba ang magtrabaho sa barko? Opo naman, Tay. Bartender din po nga applyan niya gaya ng trabaho niya sa Maynila. Ayos lang naman ba sa'yo na malayo sa asawa mo? Hindi nga po eh. Kaya lang sabi po niya, sayang ang pagkakataon na ibinigay sa kanya. Tsaka mas makakaipon daw po kami kung sa barko siya magtatrabaho. Nakakalungkot nga na malalayo ka sa kanya, lalo bagong kasal lang kayo. Pero maganda ang plano niya. Alam mo, natutuwa ako sa asawa mo at may plano siya para sa inyo. Yun na nga lang po ang iniisip ko. At saka, 2 taon lang naman daw siyang mawawala. Mabilis lang naman ang 2 taon eh. Oo nga po. Tsaka nandito naman ako. Hindi ako maiinip sa paghihintay sa kanya. Mabuti din at naisip mong dito tumira. Mas gusto nga po ni Ace na dito po ako. Mas panatag daw po siya kung nandito ako malapit sa inyo. Napakaswerte mo sa asawa mo. Laging ikaw ang inaalala. Swerte po talaga ako sa kanya. Mula nga po nung maging mag-asawa kami, hindi nagbagong trato niya sa akin. Mabuti naman kung ganun. Kung sakali man na mawala ako sa mundong ito, magiging panatag ako. Si tatay talaga, binanggit na naman yan. Matagal pa po ang buhay niyo. Lahat naman tayo dun papunta. Sinasabi ko lang para maging handa ka.
Huwag na lang po kayo magbabanggit tungkol sa bagay na yan kung ayaw ninyong magalit ako. Oo na. Sa bahay na nga pala kayong maghapunan mamaya, ha? Sige po, Tay. Hindi na ako magluluto. Nang makauwi ako sa bahay, kararating lang din ni Ace mula sa likod ng bahay namin. Sigurado naghahanap na naman siya ng signal para makatawag sa pamilya niya. Nung kasal ko lang nakilala ang mga magulang at mga kapatid niya. Maayos naman ang trato nila sa akin. At masasabi kong welcome ako sa pamilya nila. Tumawag ka ba sa inyo? Oo, kinukumusta ka nga pala ni nanay. Gusto ko nga kausapin eh. Pero sabi ko sa ibang araw na lang. Kumusta naman sila? Ayos lang naman sila. Yun nga lang, nagsusumbong ang inay sa mga ginagawa ni Itay. O anong isinusumbong ng nanay mo? Nahuli daw niyang naninigarilyo nung isang araw. Maliban pa ron, hindi niya mapigilan sa pagkain ng mga bawal. Alam mo naman na bawal ang mga yun sa kanya. Sayang lang yung mga gamot na iniinom niya. Oo nga pala, may sakit sa puso ang tatay mo. Kapag pinagsasabihan daw, lagi pang galit. Hindi na nga daw alam ni inay kung anong gagawin eh. Kawawa naman pala ang nanay mo. Yung mag-alaga ng may sakit, mahirap na. Yun pa kayang matigas ang ulo. Tsaka matanda na rin naman ang nanay mo. Mabuti na nga lang at nasa malapit lang ang mga kapatid ko. Kahit papano, natutulungan din nila ang inay. Minsan dalawin natin sila. Sigurado na may miss ka na nila eh. Siya nga pala. Nakuha mo na ba yung mga pinabili mo kay Manaylita? Oo, sabi pala ni Itay na doon na tayo kumain mamaya. May mga bisita ba ang Itay mo mamaya? Wala namang binanggit ang Itay. Bakit mo naman naitanong? Wala naman. Baka ako meron na naman siyang bisita eh. Baka gusto lang ng Itay na makasalo tayo. Minsan kasi nalulungkot din yun mula nung mamatay ang inay. Di ba bata pa naman si Itay nung mamatay ang nanay mo? Bakit hindi na siya nag-asawa? Tinanong ko na rin yun sa kanya. Ayaw daw niyang palitan ng inay sa puso niya. Ibang klase rin pala magmahal ang Itay mo. Oo, kung noon ay hindi niya naisip na mag-asawa, ngayon pa kaya? 2 buwan na kaming nasa amin. Hinihintay na lang ni Ace na tawagan siya ng agency ng cruise ship na ina-applyan niya nang biglang tumawag ang kapatid niya. Para ibalita na inatake ang kanilang ama at binawian na ng buhay. Nang araw ding yon lumuwas kami mag-asawa. Ace! Ay mabuti naman dumating ka na. Wala na ang tatay mo. Iniwan na niya tayo. Wala na po tayong magagawa kung yun ang kagustuhan ng nasa tahas. Masakit man po sa ating nagmamahal sa kanya. Mabuti na rin po siguro yun para makapagpahinga na rin siya. Pakiramdam ko kasi, kasalanan ko din. Bakit bigla siyang namatay? Hindi ko siya nabantayan. Alam naman po namin na ginawa niyo lahat para kay Itay. Wala po kayong kasalanan. Parang hindi ko yata kakayanin na wala na ang tatay niyo. Buong buhay ko, kasama ko siya. Ngayon, iniwan na niya ako. Paano na ako nito? Nandito naman kami ng mga kapatid ko. Hindi namin kayo pababayaan. Salamat anak. Alam ko naman yon. Pero iba pa rin kasi kapag nandito ang Itay ninyo. Kahit madalas niya akong awayin, mas gusto ko pa rin siyang makasama. Isipin niyo na lang na masaya na rin siya kung nasan man siya ngayon. Ganun na nga, iho, ang gagawin ko. Para hindi siya malungkot kung nasaan man siya ngayon. Ganyan nga dapat. Kasama mo ba si Bella? Opo, kasama ko po siya. Nandito siya. Nakikiramay po ako, Nay. Bella, ay salamat naman at nakarating ka. Pasensya ka na kung ito ang 2 beses nating pagkikita nagluluksa pa kami. Nakakalungkot po sa ganitong pangyayari pa po tayo nagkasama-sama. Inaasahan ko po na makikita ko pa ang Itay. Kaya nakakabigla po na malaman na wala na siya. Alam ko pagod kayo sa biyahe ng anak ko. Mabuti pa kumain na muna kayo at saka magpahinga. Mamaya dadagsa na naman ang mga taong makikiramay. Sige po, Nay. Maiwan muna namin kayo. 4 na gabi rin kaming puyat bago ang araw ng libing.
Sa araw na yun, bumuhos ang pagdadalamhati ng pamilya at malalapit na kaibigan ng asawa ko. Dahil sa ilang gabing puyat at pagod, nakatulog ako pag-uwi sa bahay. Kinausap naman ng biyanan ko ang asawa ko. Tumira ka sa ganoong lugar. Opo, gusto ko kasing maranasan ang buhay sa probinsya. Ay mabutit nakatagal ka doon. May probinsya naman tayo. Pero hindi naman katulad ng probinsya ng asawa mo. Okay naman pong tumira sa kanila. Yun nga lang po malayo sa lahat. Hindi na bababalik si Bella sa dati niyang trabaho bilang insurance agent. Hindi nanay. Kaya nga umuwi na kami sa kanila. Napag-usapan naman namin na hindi na siya magtatrabaho kapag kasal na kami. Yung plano mo na pag-alis, tuloy pa ba yun? Opo, itutuloy ko po yun. Gusto ko kasing mabilis na makaipon Hindi yun mangyayari kung dito lang ako sa atin. Mabuti nga po, malakas ang baker ko. Nawala na nga ang tatay mo. Ngayon naman, ikaw ang aalis. Ay, kailangan ko pong gawin to, Nay, para sa binuo kong pamilya. At saka para po sa inyo. Gusto ko naman na masuportahan kayo. Alam ko naman na magandang layunin mo sa pag-alis. Hindi ko lang kasi maiwasan na malungkot. Mabilis lang naman yung 2 taon At saka, lagi akong tatawag sa inyo. Hindi ako makakalimot. Pasensya ka na anak, kung sa tingin mo humahad lang ako sa mga plano mo. Naiintindihan ko naman kayo Sa totoo lang kasi, kahit malapit lang ang mga kapatid mo, dahil abala rin sila sa mga trabaho nila, hindi rin sila laging nakakadalaw sa akin. Hindi rin naman maaasahan ang mga hipag mo. Kung okay lang sa inyo, kakausapin ko si Bella na kung pwede, dumito muna para may kasama kayo. Talaga iho, gagawin mo yan. Hindi ba nakakahiya sa asawa mo? Mabait naman si Bella Ganon din naman kasi. Maiiwan din siya mag-isa sa bahay namin sa probinsya nila. Sana nga pumayag siya. Kapag dito siya titira, asahan mong ituturing ko siyang tunay na anak. Kakausapin ko siya mamaya pagkagising. Salamat, iho. Lagi ka talagang maaasahan. Madilim na sa labas na magising ako. Agad akong bumangon at hinanap si Ace. Nasa kusina siya at iniinit ng mga natirang ulam. Ngumiti siya nang makita akong palapit. Balak na talaga kitang gisingin Kanina ka pa kasi walang kain. Pasensya na kung napahaba ang tulog ko ha. Nasaan ang mga kapatid mo? Kanina pa sila umuwi. Ang inay naman, kanina pa nasa kwarto. Kumusta na ang inay mo? Umiiyak na naman kanina. Naawa nga ako na mag-isa na lang siya dito sa bahay. Di ba nasa malapit lang naman ang mga kapatid mo? Pwede naman nilang dalawin. May mga trabaho kasi mga kapatid ko. Siyempre, hindi naman nila uunahin na silipin dito ang inay. Mas makakabuti kasi kung may kasama siya mismo dito. Sa bagay nga, tsaka matanda na rin ang nanay mo. Tapos namatay pa ang tatay nyo. Kailangan nga niya talaga ng makakasama. Yun nga napag-usapan namin kanina. Pwede mo bang samahan muna ang inay dito habang nasa malayo ako? Ha? Bakit naman ako ang naisip mo? Naisip ko kasi, mag-isa ka lang sa bahay natin kapag umalis ako. Baka pwede na habang naghihintay ka sa akin, dito na lang sa bahay ng mga magulang ko. Sige. Wala namang problema sa akin. Mabait naman ang inay mo Naaawa din ako sa kanya. Salamat ha. Sabi ko na nga ba papayag ka Siguradong matutuwa ang inay nito. Kailangan ko rin muna palang umuwi sa atin para makapagpaalam kay Itay. Sasamahan na kita. Wag na. Kaya ko namang umuwi mag-isa Samahan mo na lang ang inay mo dito. Sigurado ka ba? Baka isipin naman ni Itay mo pinabayaan na kitang bumiyahing mag-isa. Hindi yun. Maiintindihan niya na kamamatay lang ng Itay mo. Kailan mo balak umuwi? Bukas na sana. Sige, ihahatid kita sa terminal. Kinabukasan nga maaga akong gumayak. Madilim pa nasa terminal na kami ng bus. Unang biyahe ang sinakyan ko. Pagdating sa amin, nagulat pa ang Itay na makitang mag-isa lang akong dumating. Sigurado ka na ba sa desisyon mo ha? Mahirap ang makitira sa ibang tao. Hindi naman po ibang taong nanay ni Ace. Biyanan ko na po siya. Kahit na hindi mo naman ganun kakilala ang biyanan mo Sa kwento pa lang po ni Ace, alam ko po na mabait ang nanay niya.
Nung nandun nga po ako, maayos ang trato nila sa akin. Dapat kasi pinag-iisipan mo muna ang bagay na yan. Kahit nung nag-aaral ka at nakapagtrabaho, lagi kong bilin na mas mabuting mag-isa ka lang umupa kaysa sa may kasama. Tingin ko naman po makakasundo ko ang Nanay Lily. Nabanggit mo dati sa akin, nasa malapit lang ang mga kapatid ni Ace. Hindi ba nila masasamahan ang nanay nila? May mga trabaho po sila. At yung mga asawa naman, abala sa pag-aasikaso sa mga anak. Ako lang po talaga ang pwede dahil wala pa akong anak. Hindi ko pa rin gusto ang plano niyo na yan. Alalahanin mo sana, malayo ako sa iyo. Kung may mangyari, hindi agad kita mapupuntahan. Huwag na po kayong mag-alala sa akin. Wala naman pong masamang mangyayari sa akin Isipin niyo na lang po na magtatrabaho ako sa malayo, kaya hindi agad makakauwi dito sa atin. Sana'y habang narito ka sa atin, magbago ang isip mo. Hindi talaga maganda ang kutob ko sa gagawin mo. Mabuti sana kung kasama mong makikipisan ang asawa mo. Ano naman po sa tingin ninyong mangyayari sa akin sa bahay ng biyenan ko? Hindi ko alam. Ang hirap ipaliwanag. Basta, hindi maganda ang kutob ko. Ganito na lang po, Tay. Kapag pupunta po kayo sa bayan, tawagan niyo po ako. Di ba may telepono po sa bahay ni Tio Rohan? Ibibigay ko po ang numero sa bahay. Hindi pa rin sapat para mapanatag ako. Pero ibigay mo pa rin sa akin. O eto po, pati na rin po yung cellphone number ko inilagay ko na rin. Baka po kasi hindi nyo na natatandaan Tsaka po pala, yung address ng bahay ng biyenan ko, inilagay ko na rin po. Alam mo naman na ikaw na lang ang naiiwan na alaala ng inay mo. Kaya hindi mo maiaalis sa akin ng mag-alala. Alam ko naman po yun, Tay. Kaya alam po wala namang basihan ng takot ninyo Ay, sige. Hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Sa ilang araw na pamamalagi sa amin, kinukumbinsi pa rin ako ni Itay. Pero buo na ang pasya ko. Hanggang makaalis, kita pa rin ang pagtutol sa mukha niya. Nang makarating ako sa bahay ng biyanan ko, masayang ibinalita sa akin ni Ace na sa 1 linggo na ang alis niya. Sa wakas, makakaalis na rin ako. Matutupad na rin ang pangarap natin. Oo nga, mabuti naman may resulta na ang matagal mong paghihintay. Alam kong nalulungkot ka dahil aalis ako pero lagi mong iisipin na para din sa atin ang pagsasakripisyo ko. Nalulungkot din ako at ngayon pa lang, nangungulila na ako sa'yo. Pero handa ako magtiis. Pasensya ka na ha. Dapat pala palakasin ko ang loob mo. Malakas na ang loob ko dahil sa'yo. Hindi ko lang kasi maiwasan na mag-alala na maiiwan ka rito. Kasama ko naman ang nanay mo. Tapos nasa paligid lang din ang mga kapatid mo. Walang masamang mangyayari sa akin dito. Mangungulila lang talaga ako ng sobra sa'yo. Kapag nandun na ako, lagi akong tatawag sa inyo ng inay. Huwag mong pababayaan ang sarili mo ha. Lalo na sa oras ng pagkain. Oo, para sa'yo. Iingatan ko ang sarili ko hanggang makabalik ako. Alam na ba ng mga kapatid mo? Oo, gusto nga nila na magkaroon ng konting salo-salo bago daw ako umalis. Sila na daw ang bahala. Natutuwa din sila sa magandang kapalaran dumating sa'yo. Ganon talaga kami magkakapatid. Suportado namin ang isa't isa. Oo nga pala. Kumusta ang itay mo? Ayos naman siya. Nalulungkot nga lang siya dahil mapapalayo ako sa kanya. Buong akala niya kasi doon na tayo titira. Pasensya ka na nga pala. Hindi ko naalala ang itay mo na mag-isa na lang sa buhay. May mga kasama naman ng itay doon, kaya hindi talaga siya nag-iisa. Kapag nakauwi naman ako doon na tayo titira. Mas matagal mo nang makakasama ang tatay mo. Bago ang araw ng pag-alis ni Ace, nagdala ng iba't ibang putahe ng ulam ang mga kapatid niya. Meron din pansit at puto. Nakakwentuhan ko naman ang mga hipag ni Ace. Si Ate Maricar ang mas nakasundo ko sa kanilang lahat. Kanya-kanya din silang palakas ng loob sa asawa ko. Isa lang ang napansin ko. Hindi nakikihalubilo ang biyanan ko. Mas gusto pa niya magmukmuk sa isang tabi. Naisip ko na lang na baka nalulungkot sa pag-alis ng anak niya. Tutulungan na kita sa pagliligpit ng pinagkainan. Konti lang naman to, Kaya ko naman na. Ayos lang naman para maaga ka na rin makapagpahinga.
Maaga pa di ba ang alis ni Ace bukas? Asawa ko kasi ang maghahatid sa kanya sa airport. Salamat nga pala sa mga pagkain na dala nyo. Wala yun. Ganun talaga kapag may mga salo-salo ang pamilya. Laging nag-aambagan ng pagkain. Kaya nga ako nagliligpit na lang para yun ang pinakaambag ko. Wala namang kaso kung wala kang ambag na pagkain eh. Asikaso mo naman kaming lahat. Hindi katulad ni inay na para bang walang nakikita. Napansin ko nga rin na tahimik lang siya eh. Baka nalulungkot sa pag-alis ni Ace bukas. Tsaka kamamatay lang ng asawa rin. Buhay pa ang biyanan nating lalaki, pinamamalita na niya na mag-a-abroad yang si Ace. Kaya malabo na nalulungkot siya na paalis ang anak niya. Baka nga abot tenga na ang ngiti niya eh. Siguro kahit sinong magulang, matutuwa at ipagmamalaki ang anak. Katulad ni Ace, napakaswerte niya na makakapagtrabaho siya sa barko. Oo naman, swerte talaga si Ace. Naniniwala kong nakalaan talaga yun para sa kanya. Siya nga pala. Kailan ang balik mo sa probinsya nyo? Ha? Hindi muna ako babalik sa amin. Sasamahan ko muna ang inay dito sa bahay. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Baka nabibigla ka lang. Oo naman. Nagpaalam na rin ako sa tatay ko kaya umuwi ako sa amin. Bakit parang hindi mo gusto na dito ako titira? Hindi naman sa ayoko. Gusto ko nga na sa malapit ka lang tumira eh. Magaan kasi ang loob ko sa'yo. Ang hindi lang kasi okay, yung dito ka titira sa bahay ng biyanan natin. May problema ba kung dito ako titira? Hindi ko alam kung paano to sasabihin pero sa tingin ko maling desisyon na pumayag si Ace na dito ka patirahin. Lalo kung naguluhan sa sinasabi mo, ate. Ano bang meron sa bahay na to? Walang problema sa bahay na to, kundi sa biyanan natin. Mabait naman ang inay ah. Mula nang tumigil kami dito, wala naman siyang ipinakitang masama sa akin. Sa bagay nga matagal na rin naman nangyari yun. Baka nga nagbago na rin siya at matanda na nga. Pwede ba te? Pakipaliwanag mo naman. Lalo tuloy ako naguluhan eh. Naku, mahirap Bella kung dito tayo magkukwentuhan. Baka marinig tayo ni inay. Matalas pa naman ang pandinig nun. Oo nga, nakakahiya nga kay inay kung maririnig niya tayong pinag-uusapan natin siya. Kapag wala kang ginagawa, punta ka sa bahay ha. Lagi lang naman ako nandun eh. Sige te, isa sa mga araw na to pupuntahan kita sa inyo. Bilisan na natin ang pagliligpit para makapagpahinga ka na. Naging palaisipan sa akin ng mga sinabi ni Ate Maricar. Gusto ko sanang tanungin si Ace. Kaya lang naisip ko na baka mabigyan ko lang siya ng alalahanin sa pag-alis niya. Kinabukasan kahit maiksi lang ang tulog, bumangon pa rin ako ng maaga para maihatid si Ace, kasama ng kapatid at biyanan ko. Pagka-uwi ng bahay, ramdam ko agad ang sobrang lungkot. Alam ko na mahirap mawalay sa asawa. Naranasan ko rin yan noon. 20 taon din noon nung ang asawa ko ay nag-abroad para lang matustusan ang mga pangangailangan ng mga anak namin. Nabanggit nga po ni Ace na matagal niyang hindi nakasama ang tatay niya. Maswerte ka nga at kahit wala pa kayong anak naisip na yun ng asawa mo. Ako nga nun, 4 na ang anak. Ang hirap magtaguyod ng mga anak na malayo pa ang asawa. Pero sa awa ng Diyos, nalampasan ko rin naman. Nakakabilib naman po pala kayo, Nay. Bihirang nakagagawa ng ganon. Kaya ikaw, tigilan mo na ang mga pag-iinerte mo dyan. Parang 2 taon lang naman na mawawala si Ace. Hindi naman po ako nag-iinerte lang. Sadyang nalulungkot lang po ako sa pag-alis niya. Mahina rin pala ang loob mo, ano? Hindi naman po, Nay. Baka kasi matatakutin ka. Dito kasi namatay ang asawa ko. Baka mamaya, sabihin mong nagpaparamdam siya sa'yo. Hindi naman po ako matatakutin sa multo. Mabuti naman, dahil baka mamaya nakakailang araw ka pa lang magpaalam ka na uuwi sa inyo. Hindi ko po gagawin yon. Alam ko po na kailangan ninyo ng kasama. O siya, magpapahinga na muna ako sa kwarto ko. Ikaw na munang bahala sa bahay. Mayroon namang lulutuin dyan. Ikaw nang bahala. Ayoko lang sa ulam ang maanghang. Sige po, Nay. Ako na po ang bahala sa ulam natin mamayang tanghalian. Kahit gusto ko pa sanang matulog, pinigilan ko na lang. Naglinis na lang ako ng buong bahay bago nagluto ng pananghalian namin.
Malapit na akong matapos nang lumabas ng kwarto ang biyanan ko. Anong niluluto mo? Ang bango ah. Nilagyan ko po ng gata yung sinaing na tulingan. Sandali lang po ito at kakain na. Ano ka mo? Gata? Ay, hindi ako makain ng ulam na may gata. Ho? Hindi ko po alam eh. Hindi ba binanggit sa'yo ni Ace? Ay, sumasakit kasi ang tiyan ko sa gata. Pasensya na po, Nay. Hindi ko po alam. Wala naman po kasing nababanggit si Ace sa akin eh. Ay, pambihira ka naman, Bella. Inubos mo pa yata ang isda. 1 kilo yan ah. Sorry, Nay. Ito po kasi ang nakita ko sa ref na isda. Puro na kasi karne ang nasa loob. Eh di sana, yun ang niluto mo. Akala ko naman marunong ka dito sa kusina eh. Luto na kasi yung isda, niluto mo pa ulit. Hindi man lang pumasok dyan sa kokote mo na baka ganong klaseng luto ang gusto ko. Hindi na po mauulit na magkamali ako. Magtatanong po muna ako sa inyo. Dapat lang, para hindi ka pumalpak dito sa bahay ko. Oh, paano yan? Ikaw lang ang kakain ng luto mo. Bahala ka mapurga dyan. Opo, ako na lang po ang kakain nito. Sayang naman po eh. Wag na wag kong makikita na itinatapon mo yan kung dilagot ka sa akin. Naku, hindi po ako marunong mag-aksaya ng pagkain. Iyan po ang turo ni Itay sa akin. Mabuti naman at naturuan ka ng Itay mo kahit sa liblib na lugar kayo nakatira. Ipagluluto ko na lang po kayo ng ibang ulam. Huwag na! Baka hindi ko na naman magustuhan. Ipagbukas mo na lang ako ng delata dyan. Nagugutom na ako eh. Kaya nga lumabas na ako ng kwarto. Kahit gutom, hindi ako makakain ng husto. Dahil sa matatalim na sulyap na ginagawa sa akin ng biyanan ko habang kumakain kami. Hanggang makatapos, wala na kaming imikan. Pumasok na rin kasi siya sa kwarto niya. Dahil wala namang gagawin, nahiga na lang din ako. Nakakatulog na ako nang pumasok ang biyanan ko. Ano ba, Bella? Kayo na mabububusin ang truck ng basura. Nandito ka lang pala natutulog. Naku, pasensya na po. Hindi ko narinig. Lalabas na po ako para itapon ang mga basura natin. Huwag na! Ako lang naglabas ng basura kahit hirap na ako sa paglalakad. Pasensya na po talaga, Nay. Nakaidlip po kasi kaya hindi ko po namalayan. Ang sarap ka ng tulog mo eh. Pagpasok ko, akala ko pa naman gagaan ang buhay ko na may kasama. Pasensya na po talaga, Nay. Mula kanina wala na ako naririnig sa'yo kundi puro pasensya. Ayun lang ba ang alam mo? Hindi sa lahat ng oras, madadaan mo sa puro pasensya. Huwag po kayo mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para kahit papaano gumaan po ang mga gawain ninyo dito sa bahay. Dapat gano'n ang sabihin mo. Kaya ka nga dito pinatiran ni Ace, hindi para magbuhay prinsesa, habang siya naghihirap sa pagtatrabaho sa barko. Meron po ba kayong ipagagawa ngayon? Oh, sabi ng kapitbahay natin, mawawalan daw ng tubig ngayon. Naglibot daw yung taga-barangay. Siguro pati yon hindi mo na narinig. Hindi nga po. Tulog mantika ka pala eh. Paano kung nagkasulog dito sa bahay? Di pareho na tayo natupok. Hay nako, Bella. Tumayo ka na dyan at ipila mo yung mga timba sa poso. Sigurado na marami na nakapila doon. Sige po, ipipila ko na po ngayon. Itinuro lang ng biyanan ko kung nasa ng poso at saka ako pumunta ron. Pagdating nga, naabutan ko na si Ate Maricar na nakapila. Hindi rin daw niya alam na mawawalan ng tubig dahil umalis sila kanina. Ay, nakakainis talaga ang tubig dito sa atin. Basta na lang pinapatay. Dapat maaga sila nagpapasabi eh. Ganito pala dito, no? Nakatulog kasi ako kanina kaya hindi ko alam eh. Ginising lang ako ng nanay kanina. Kumusta na nga pala kayo ng biyanan natin? Okay naman. Baka nga nagbago na ang inay. Pero kung ako sa'yo, huwag ka munang pakampante ha. Ano ba talaga ang ugali ng biyanan natin? Sige na naman te, sabihin mo na. Sige, sasabihin ko na habang naghihintay tayo dito sa pila. Hindi ko naman kasundo ang biyanan natin. Lahat kasi kami tumira sa bahay niya. Ako matagal na tumira sa bahay na yun. At ako rin ang may matinding dinanas sa kamay niya. Buntis pa ako nun sa panganay namin ni Arnel. Ano ang ginawa ng biyanan natin sa'yo? Lahat ng klase ng pagmamalupit. Muntik na nga akong sunugin ng buhay eh. Palibhasa nga kasi, malayo nun ang trabaho ng asawa ko. Kaya nagagawa niya lahat ng gusto niyang kalupitan sa akin. Sa totoo lang kailan lang sila nag-aayos ng asawa ko.
Sa dalawa nating bilas, ano naman ang naranasan nila? Ganun din. Pero palaban sila Ivy at Nerissa. Sinampahan nila ng kaso kaya medyo bumait nun. Pero sa naranasan namin, nakikipagplastikan na lang kami sa kanya. Alang-alang na rin sa mga asawa namin. Wala bang binabanggit sa'yo si Ace tungkol sa mga nangyari nun? Wala eh. Puro bukang bibig niya mabait ang nanay niya. Baka nga kasi nagbago na talaga ang inay. Tingin ko naman mabait na siya. Siguro nga dahil matanda na siya. Pero kahit nagbago na siya, ayoko nang tumira sa bahay na yun. Puro kasi masasamang alaala lang nga nandun. Sana man lang binanggit sa akin ni Ace. Kahit ba matagal na yung nangyari at wala pa ako sa buhay niya. Ganun nga dapat at saka sana din. Hindi siya pumayag na pumisan ka sa nanay niya. Ay, wala na tayong magagawa. Nandito na eh. Basta kapag may problema ka magsabi ka lang sa akin. Pumunta ka agad sa bahay namin. Salamat te. Alam kong maaasahan kita sa oras ng kagipitan. Ayoko lang kasing maranasan mo ang impyernong dinanas ko Alam mo ba, sinabi ko sa asawa ko na dyan ka nga titira, kahit siya tutol Sabi nga niya kapag nakausap niya si Ace, sisitahin niya kung bakit siya pumayag na maiwan ka sa nanay nila. Baka naman nagbago na ang biyanan natin. Mahirap kaya yung walang kasama, lalo na at patay na ang katuwang niya sa buhay. Dapat lang na magbago siya. Wala na kayang amor sa kanya ang mga anak niya. Bukod tanging si Ace na lang. Mabait talaga si Ace sa nanay niya. Hindi niya rin matiis. Hindi ko maiwasan na mainis sa asawa mo. Para kasi inilagay ka niya sa alanganing sitwasyon Alam mo bang tutol ang tatay ko na makipisan ako? Hanggang makaalis ako sa amin, kinukumbinsi niya ako na doon na lang sa amin tumira habang hinihintay si Ace. Ang mga magulang kasi malakas ang pakiramdam ng mga yan. Bigla tuloy akong naguluhan. Malibang sinuway ko ang itay, hindi kasi ako makatanggi sa pakiusap ni Ace sa akin Kapag pinakitaan ka ng hindi maganda ng biyanan natin, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Umalis ka na agad sa bahay na yon. Ganun na nga ang gagawin ko. Yun ang itinanim ko sa isipan ko. Mas maigi nang ako na lang ang umiwas. Ayoko rin kasi na makarating yun sa itay ko. Kilala ko siya kung gaano katindi magalit. Nang mga sumunod na araw, palala ng palala ang trato sa akin ng biyanan ko. Bakit ang bilis maubos ng laman ng tangke? Wala pang isang buwan mula ng pakargahan ko yan Dadalawa lang naman tayo dito sa bahay para maubos agad. Hindi ko po alam, Nay. Hindi po kaya kulang sa laman? Uso po kasi yun ngayon na kulang ang karga. Ano kulang? Suki ko na mga yon, kaya imposibleng lokohin ako. Nambibintang ka pa? Baka naman ikaw ang may problema sa paggamit. Baka maya-maya ka nagsasalang. Matipid naman po akong gumamit. Bakit naubos agad? Aba, baka sa mga gastusin lang dito sa bahay na to, maubos ang pensyon ko. Para sa kaalaman mo, hindi ganong kalaking natatanggap ko buwan-buwan. Huwag po kayo mag-alala. Kapag po nagpadala si Ace, ako na po ang bahala sa mga gastusin dito sa bahay. Dapat lang, dahil hindi pa nakakabayad ng utang na loob si Ace sa pagpapalaki ko sa kanya. Obligasyon naman po ninyo na palakihin ang mga anak ninyo. Hindi po yun utang na loob na kailangan tanawin sa inyo ni Ace. Ano ka mo? Obligasyon ko? Hintayin mo na magkaanak kayo ni Ace at saka mo sabihin na hindi dapat tumanaw na utang na loob ang mga magiging anak ninyo. Sisiguruhin ko po na hindi ko sila sisingilin sa pagpapalaki sa kanila. Hindi ko sila oobligahin na magbigay sa amin ni Ace. Parang ipinabumukha mo sa akin na mali ako Hindi naman po sa ganon. Kanya-kanya lang tayo ng paniniwala pagdating sa pagpapalaki sa mga anak. Hanggat nandito ka sa pamamahay ko, ang paniniwala ko ang laging tama. Hindi importante ang opinyon mo. Matuto ka makisama. Opo, alam ko naman po yun. Pakargahan mo na yung tangke para makapagluto ka na. O itong pera. Tahimik ko lang inabot ang pera at saka tumalikod na. Malapit ko ng pagsisihan na pumayag ako sa gusto ni Ace. 1 buwan na siyang nakakaalis nang tumawag sa akin. Hindi ko napigilang banggitin ang mga sinabi ni Ate Maricar. Matagal na naman kasi yun nangyari. Magkakasundo na rin naman ang lahat. Na, dapat binanggit mo pa rin sa akin. Pasensya ka na kung hindi ko na nasabi sa'yo. May problema ba sa pagsasama niyo ng inay?
Ang totoo niyan, medyo masungit na ang inay mo sa akin. Nawala na yung magiliw niyang pakikitungo sa akin mula nung umalis ka. Ramdam ko na ayaw niya sa akin. Kung uuwi ka sa inyo, hindi kita pipigilan. Ayoko naman na mahirapan ka dyan. Paano ang inay mo? Kakausapin ko na lang ang mga kapatid ko na tignan-tignan nila ang inay. Tsaka malakas pa naman siya eh. Gusto ko lang naman siyang samahan mo dahil kamamatay lang ni Itay. Pasensya ka na kung hindi na ako makakatagal dito. Natatakot din kasi ako sa mga sinabi ni Ate Maricar. Ayoko maranasan yun. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya. Dapat nga ako mag-sorry sa'yo eh. Bakit nga pala iba ang boses mo? Sinisipon kasi ako eh. Nanibago ako sa klima dito. Uminom ka na ba ng gamot? Oo, huwag ka na mag-alala sa akin. Gagaling din ako. Kailan mo ba balak umalis dyan? Magpapaalam lang ako sa nanay mo at uuwi na rin ako sa amin. Kahit ano pa ang desisyon mo, susuportahan kita. Salamat at nauunawaan mo ko. Naging panatag naman ako pagkatapos ng pag-uusap namin ng asawa ko. Nahiga na rin ako maya-maya para matulog. Lingid sa akin, tinawagan din pala ni isang nanay niya. Huwag ka baniwala sa sumbong ng asawa mo. Nagsisinungaling lang ang babaeng yun. Kilala ko si Bella, hindi siya gagawa ng kwento lang. Ako ang nanay mo, pero hindi ka naniniwala sa akin. Ano klase kang anak? Kahit ayoko, pinakiusapan ko ang asawa ko para samahan kayo. Dahil alam ko na hindi ko pwedeng asahan ang mga hipag ko. Maayos ang trato ko sa asawa mo. Maniwala ka sa akin. Alam niyo ba, Nay? Maayos ang trato sa akin ng ama ni Bella nung nandun ako sa kanila. Nakakahiya naman na malalaman niya na hindi maganda ang trato niyo sa anak niya. Nag-iisang anak lang si Bella ng tatay niya. Hindi naman yun malalaman ng tatay niya kung hindi siya magsusumbong. Hindi ko siya pwedeng pigilan sa gagawin niya. Ay, ewan! Bahala na nga sa buhay niyang asawa mo! Masyado naman siya maarte. Dapat sa kanya, hindi muna nag-asawa kung hindi pa siya handa na makisama sa biyenan niya. Marunong naman po makisama ang asawa ko. Kailangan niyo lang maging mabait sa kanya. Sige, ipagtanggol mo pa ang babaeng yon. Inay, gusto ko lang po na maging maayos ang pagtira dyan ng asawa ko. At saka nakakatulong naman siya sa inyo, di ba? Sige na, tsaka ka nilang tumawag. Masyado ng gabi dito. Inaantok na rin ako. Nay, Sige na, baka mahal na rin ang babayaran mo. Bye na. Kahit marami pang gustong sabihin si Ace sa nanay niya, wala na rin naman siyang nagawa nang patayan na siya ng cellphone. Kinabukasan nagulat ako nang madatnang nasa kusina ang biyanan ko. Nagluluto na siya ng almusal namin. Matamis din ang ngiti niya sa akin. Ako na lang po magtutuloy ng pagluluto ninyo. Ako nang bahala rito. Magtimpla ka na lang ng kape mo. Bakit nga po pala maaga kayong nagising ngayon? Gusto ko kasi na makabawi sa'yo. Alam ko na hindi maayos ang naging trato ko sa'yo nitong mga huling araw. At sana maintindihan mo ko. Nangungulila pa rin ako kasi sa pagkabatay ng asawa ko. Naguguluhan pa rin ako kaya parang nag-iiba ang ugali ko. Naiintindihan ko po ang pinagdadaanan ninyo. Sana iha, wag mo nang ituloy ang plano mong pag-alis dito sa bahay. Nakikiusap ako sa'yo. Nagkausap po ba kayo ni Ace? Oo. Sinabi nga niya na aalis ka ng araw. Ayoko lang po kasi ng gulo. Kung hindi niyo po gusto na nandito ako, aalis na lang po ako. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos na ang trato ko sa'yo. Kaya din siguro ako nagiging masungit dahil sa dami kong nararamdaman sa katawan. Sige po, Nay. Hindi na po ako aalis. Salamat, Bella ha. Pinasaya mo ko. Niyakap pa ako ng biyanan ko sa sobrang saya niya. Nang mga sumunod na araw, naging maayos naman ang trato sa akin ng biyanan ko. Wala akong kamalay-malay na puro paninira na pala ang ginagawa niya sa akin sa mga kapitbahay namin at sa ibang tao. Kaya ako lang nalaman dahil sa bilas ko. Mabuti naman dumalaw ka rito. Halika, pasok ka. Binubunot ko mga damo kasi malapit na magtag-ulan. Sinadya na talaga kita dito dahil alam kong wala ang biyanan natin. Sana hindi kita naabala. Hindi no, natutuwa nga ako dahil dinalaw mo ako eh. Hindi kasi ako makapunta sa inyo.
Maliban kasi sa maraming gawain, lagi pang masama ang pakiramdam ni inay. Pasok muna tayo. Wag na, dito na lang tayo mag-usap. Baka biglang dumating ang inay. Mamaya pa ang dating niya. Pagkatapos daw niya kasing magsimba, dadaan pa siya sa doktor niya. Alam mo ba kung anong sakit niya? Ang sabi lang niya, dahil daw sa katandaan kaya ang dami niya niyang nararamdaman sa katawan. Siguro hindi ka rin naglalabas ng bahay, no? Kaya wala kang alam sa pinagagagawa ng biyanan natin. Pinapakaba mo naman ako sa sinasabi mo. Masyado ka kasing seryoso eh. Kakabahan ka talaga sa sasabihin ko sa'yo. Baka nga panginigan ka pa ng laman sa galit eh. Sabihin mo kasi te kung ano ba yun. May kinalaman ba sa akin ang sinasabi mong ginawa ng nanay? Oo, kalat na dito sa buong lugar natin na minamaltrato mo daw siya. Hindi mo daw siya pinapakain sa sarili niyang bahay. Inaalila mo pa daw siya. Hindi yan totoo. Akong gumagawa dito sa bahay dahil ayoko siyang pagawain. Marami kasi siyang dinadaing sa katawan eh. Maniwala ka sa akin te. Hindi ko magagawa ang mga sinabi niya. Naniniwala ako na hindi mo yung magagawa. Pero marami nang naniniwala sa biyanan natin. Dinadaan ba naman sa iyak eh? Bakit niya ginagawa sa akin to? Mula na dumating ako, pinakisamahan ko siya na maayos. Gusto ko na nga noon umalis pero pinigilan niya ako. Hindi pa rin pala siya nagbabago. Sana tinuloy mo na lang ang pag-alis mo nun. Hindi ka na sana nagpadala sa drama niya. Kaya pala ibang tingin sa akin ng mga kapitbahay. Parang galit sila sa akin. Nagtataka naman ako dahil wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Dahil yun sa paninira ng biyenan natin. Siyempre mas paniniwalaan siya ng mga taga rito dahil hindi ka naman nila kilala. Kakausapin ko siya pagdating. Kung may problema siya sa akin, sana kinausap na lang niya ako ng masinsinan. Masama man sabihin pero may sira na yata sa utak ang matandang yun eh. Ang mabuti pa, sasamahan na kita sa paghihintay sa kanya. Baka kasi kung anong gawin niya sa'yo. Kaya ko naman te na harapin siya. Inaalala ko baka madamay ka pa. Walang ibang dadamay sa'yo dito kundi ako. Kaya sasamahan na kita. Salamat te ha. Nawawala ang kaba ko dahil sa'yo. Halos 1 oras din kami naghintay sa biyanan namin. Nang dumating may kasamang mga pulis at pinapahuli ako. Sa taranta ko nagtago ako sa likod ni Ate Maricar. Pilit naman niya akong pinoprotektahan laban sa 2 pulis na gustong humuli sa akin. Anong kasalanan sa inyo ni Bella? Ano ba? Huwag niyo siyang hulihin! Huwag ka nang mangialam pa, Maricar. Kung ayaw mo pati ikaw madamay! Nay, ano po ba ang ginawa ko? Bakit po ninyo ako pinapahuli sa mga pulis? May gana ka pa talaga magtanong. Wala kang utang na loob. Pagkatapos kitang tanggapin dito sa bahay ko, kasamaan pa talagang igaganti mo. Sana hindi na lang ako pumahayag sa kagustuhan ng anak ko. Maawa na po kayo, Nay. Wala po akong ginagawang masama sa inyo. Alam po niyo yan. Naging mabuti ako sa inyo. Bitiwan niyo siya sabi! Huwag niyo siyang dalhin! Wala siyang kasalanan! Ate Maricar, tulungan mo ko. Wala akong kasalanan. Hihingi ako ng tulong. Pupuntahan agad kita sa presinto. Te, tulungan mo ako. Ayoko makulong. Ate! Dalhin niyo na yung babaeng yan. Ano bang ginawa sa inyo ni Bella? Marami siyang masamang ginawa sa akin. Ang panghuli ang pagdakawan ako. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya isinasauli ang mga alahas ko. Alam ko nagsisinungaling lang kayo para mapahamak si Bella. Ingrata! Isa ka pang walang utang na loob. Subukan niyo akong sampalin, ibabalik ko yan sa inyo. Akala niyo yata nakalimutan ko na ang mga pagmamalupit na ginawa ninyo sa akin noon. Ano ngayon kung hindi mo makalimutan ang ginawa ko sa'yo? Akala mo yata natatakot ako sa'yo. Alam ko po na wala kayong kinatatakutan. Pero sana naman po maawa kayo kay Bella. Wala naman siyang ginagawang masama sa inyo ah. Nagsumbong pa kasi siya kay Ace, kaya tama lang ang nangyari sa kanya. Kung hindi maganda ang trato niyo sa tao, natural na magsusumbong siya sa asawa niya. Ang mabuti pa, umalis ka na sa bahay na to. Huwag ka nang tatapak muli kung ayaw mong matulad kay Bella. Sagad ang gambuto ang kasamaan ninyo. Hindi pa kayo nakontento na siraan siya at gawan ng kwento sa buong lugar natin.
Ipinakulong niyo pa talaga. Hindi na inintay ni Ate Maricar na makasagot ang biyanan namin. Nagmamadali na siyang lumabas ng bahay para humingi ng tulong. Pero ni isa walang tumulong sa kanya maging ang kapitan. Ako pa ang sinisisi nila kung bakit ako pinakulong ng biyanan ko. Nang wala nang maisip na lapitan, dinalaw niya ako sa presinto. Mabuti naman pinuntahan mo ko. Akala ko hindi ka nasusunod. Sinubukan ko kasing humingi ng tulong eh. Ni isa walang gustong tumulong sa'yo. Sirang-sira ka na sa lugar natin kahit hindi naman nila alam ang totoong pangyayari. Gusto ko na umalis dito. Sa Lunes ka pa daw pwedeng magpiyansa eh. Teka, bakit may mga pasaka? Sino may gawa niyan sa'yo? Hayaan mo na lang, te. Baka lumala pa ang kaso ko. May pamangkin palang pulis sa biyanan natin. Oo nga, baka dun siya humingi ng tulong. Tinatawagan na nga ng asawa ko si Ace eh. Gusto ko na makalabas. Tulungan mo ako, te. Natatakot ako dito. Kahit sino naman matatakot. Kaya lang wala rin akong alam kung paano ka makakalabas ngayon. Marami na nga kinausap ang asawa ko eh. Puro Lunes pa ang sinasabi nila. Kung ganun, magtitiis na lang muna ako dito. May isang pabor sana akong hihilingin sa'yo. Tawagan mo ang itay ko sa probinsya namin. Ibibigay kong numero niya. Pagka-uwi sa bahay, tatawagan ko siya agad. Siya nga pala may oras ang dalaw. Ayaw na nga akong pagbigyan kanina eh. Nakiusap lang talaga ako. Salamat te sa pagdalaw. Kapag natawagan mo ng itay, magiging okay na rin ako. Kakausapin din namin ng inay kung maaaring iurong na ang kaso. Wala ka naman talagang kasalanan eh. Hayaan niyo na lang te kung hindi niyo na siya makukumbinsi. Matindi na talaga ang galit niya sa akin. Kahit wala naman akong ginagawang masama. Iniisip ko lang din ang asawa ko. Nanay pa rin niya kasi yun. Kung hindi, masasagot ko talaga ng bongga ang biyanan natin. Paano ba kita mapapasalamatan sa pagtulong mo sa akin? Wala pa nga akong tulong na nagagawa sa'yo eh. At saka hindi mo kailangan magpasalamat. Kahit kanino gagawin ko to. O paano? Uuwi na ako ha? Babalik na lang ako bukas. Pagdating ni Ate Maricar sa kanila, agad niyang tinawagan ng numerong ibinigay ko. Hindi niya mismo nakausap si Itay. Nagbilin na lang siya sa nakausap niya tungkol sa akin. Nang mga oras na yung kausap ng biyanan ko si Ace. Totoo bang sinabi ni Kuya Arnel? Paano niyo yung nagawa kay Bella? Walang kwenta ang babaeng yon. Malikot ang kamay. Pinaggakawan niya ako. Hindi yun magagawa ng asawa ko. Tsaka paano kayo magkakaroon ng mga alahas? Matagal nang naibenta ang mga yun na magkasakit si Itay. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Basta ipinakulong ko ang babaeng yon. Hindi pa rin pala kayo nagbago. Malupit pa rin kayo sa mga nagiging manugang nyo. Pagkatapos kayong pagmalasakitan ni Bella, ito pa gaganti nyo sa kanya? Anong klase kayong ina? Huwag mo kong mapagtaasan ng boses! Anak lang kita! Hindi kita dinala ng 9 na buwan sa sinapupunan ko para lang sagutin ako ngayon ng dahil sa babaeng yon. Ngayon, alam ko na kung bakit ayaw ng mga kapatid ko na tumira kasama kayo. Sobrang sama nyo pala talaga. Uuwi ako at magpapakalayo-layo na kami ng asawa ko. Sasayangin mong ibinigay sa iyong pagkakataon na makapagtrabaho sa barko nang dahil sa probinsyana mong asawa? Naloloko ka na nga! Walang silbi ang sakripisyo ko dito kung nakakulong naman ang asawa ko dyan. Kalimutan mo na ang babaeng yon. Marami ka pang masigit sa kanya na makikilala dyan. Isang malaking pagkakamali lang si Bella sa'yo. Sa ayaw at sa gusto ninyo, uuwi ako. Kung ako sa inyo, iurong nyo na ang kaso kay Bella. Mula nang makilala mong babaeng yon, naging matigas ang ulo mo. Akala ko pa naman iba ka sa mga kapatid mo. Hindi na kasi tama ang ginagawa ninyo. Hindi na makatao. Mabuti pa ang ibang tao. Mas nagmamalasakit sa akin kesa sa inyong mga anak ko. Hindi kasi nila alam ang totoo. Nakikiusap naman ako sa inyo, maawa na kayo kay Bella. Hindi ako maaawa sa babaeng yon. Dapat nga, sa akin kayo maawa Kung talagang mahal niyo ako, makikinig kayo sa pakiusap ko sa inyo. Hindi ko gagawin yan. Kung hindi ka lalayo kay Bella, malamang siyang lalayo sa'yo. Baka kapag dumating ka dito, wala na siya. Napakasama ninyong ina.
Bakit kayo ganyan sa akin? Sa aming magkakapatid? Hindi ko kayo mapapatawad kapag may masamang nangyari kay Bella sa kulungan. Hello, Ace! Hello! Binabaan talaga ako ng bastos. Walang nagawa kundi magngit-ngit na lang sa galit ang biyanan ko. Ilang sandali lang nakarinig siya ng doorbell sa may gate. Sa pag-aakalang mga kapitbahay niya, agad siyang nagbukas. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata niya na makita ang itay na nakatayo sa harapan niya. Balae! Ay, anong ginagawa mo dito? Totoo bang nasa kulungan ng anak ko? Ha? Paano mo naman nalaman? At saka diba, nasa probinsya ka? May tumawag, nasa kulungan daw si Bella dahil pinakulong mo. Anong kasalanan ng anak ko? Oo. Maraming masamang ginawa ang anak mo mula nang tumira siya dito. Ninakawan din niya ako, kaya ipinakulong ko siya. Hindi magnanakaw ang anak ko! Hindi ko siya pinalaki para maging masama! Huwag kang sumigaw sa harapan ng bahay ko. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Dapat lang na mahiya ka dahil sa ginawa mo sa anak ko. Naging mabuti ako sa anak mo nung nasa amin siya. Bakit ngayong kabaliktaran yata naging trato mo kay Bella? Hindi ka ba makaintindi? May ginawang masama ang anak mo. Hindi ako naniniwala sa iyo. Kitang-kita sa mga mata mo ang pagsisinungaling. Di huwag ka maniwala. Kung ako sa'yo, bumalik ka na sa probinsyang pinanggalingan mo. Hindi rin naman makakalaya ang anak mo. Sinisiguro ko sa iyo. Kasama kong uuwi ang anak ko sa amin. Huwag kang hambog. Wala ka sa probinsya ninyo. Kahit saan ako makarating, lagi kong tinutotoo ang sinasabi ko. Hindi ako papayag na makakalaya ang anak mo. Kailangan niyang pagbayaran ng kasalanan niya. Ikaw ang magbabayad sa ginawa mo sa anak ko. Ako mismo ang maniningil sa iyo. Ang lakas naman ng loob mo para pagbantaan ako. Hindi ito pagbabanta lang. Inalagaan ko at itinuring na prinsesa ang anak ko tapos tatratuhin mo lang siyang parang basahan? Isa kang ina. Dapat alam mong masakit yon bilang magulang. Sinabi ko naman sa'yo. Tigilan mo yung kasinungalingan mo! Umalis ka na kung ayaw mo humingi ako ng tulong. Baka magsama kayo ng anak mo sa kulungan. Hindi pa tayo tapos, Balae. Isang malaking pagkakamali ang ginawa mo sa anak ko. Hindi ko yun mapapalampas. Kakaibang kilabot ang naramdaman ng biyanan ko habang nakasunod ng tingin sa papalayong si Itay. Iisang tao din ang naiisip niya na pwedeng tumawag sa kanya. Agad na pinuntahan ng biyanan ko si Ate Maricar. Aray! Bitiwan yung buko! Bakit niyo ako sinabunutan? Nagtatanong ka pa? Ikaw lang naman ang tumutulong kay Bella. Alam kong ikaw ang tumawag sa tatay niya. Pakialamera ka talaga! Nakiusap lang naman po yung tao. Wala naman sigurong masama kung ipapaalam ko sa tatay niya. Pakiramdam po nung tao wala siyang kakampi. Natural lang po na hanapin niya ang tatay niya para may makaramay siya. Hindi mo ba alam? Pinagbantaan ako ng tatay niya. Nasa bahay ko siya kanina. Ang bilis naman po niyang makarating. Kanina ko lang siya tinawagan na. Hindi po ba malayo ang probinsya nila Bella? Hindi ko alam kung paano nangyaring nakarating agad dito ang tatay niya. Baka naman, nasa malapit lang siya at wala naman talaga sa probinsya nila gaya ng sinasabi ni Bella. Baka mamaya, magkasabwat sila mag-ama para pagnakawan ako. Pati ba naman po yung walang kaalam-alam na matanda dadamay niyo pa? Tumahimik ka nga! Kasalanan mo kung bakit sumulpot pa dito ang balai ko. Wala pong may kasalanan dito kundi kayo. Ang bait po ni Bella sa inyo pero ginawa niyo pa rin ng masama. Ayaw niyo bang mahalin kayo ng mga malugang niyo? Hindi ko kailangan ng pagmamahal niyo. Kayo ang umagaw sa mga anak ko. Wala na po talaga kayong takot sa karma. Sa susunod na pakialaman mo pa ako, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Napapailing na lang si Ate Maricar habang nakasunod ng tingin sa biyanan namin. Napatingin pa siya sa maliwanag na buwan. Ewan ba niya biglang nagtayuan ng mga balahibo niya sa katawan. Napapasok tuloy siya sa bahay kahit pasado 7:00 pa lang. Ay, bakit ba ganitong nararamdaman ko? Lahat ng balahibo ko nagtayuan.
Diyos ko, maging matiwasay sana ang gabing to. Habang nakabaluktot ako na nakahiga sa sahig ng kulungan, gumuhit ang ngiti sa akin. Nararamdaman ko kasing nasa paligid lang ang itay. Nakahinga na ako ng panatag na makakalabas na rin ako sa lugar na yon. Kinabukasan, isang masamang balita ang bumulabog sa buong lugar. Sa isang bahay natagpuan ng wala ng buhay na buntis ng kanyang asawa. Wakwakan tiyan at nawawala ang sanggol sa sinapupunan nito. Ay kabayo! Nay! Anong ginagawa niyo dito? Nandyan ba ang asawa mo? Natutulog pa po siya. Kapag kasi ganitong walang pasok, hinahayaan ko siyang tanghali na magising. Nabalitaan mo na siguro yung nangyari sa buntis sa kabilang kanto. Yun nga pong pinag-uusapan ng mga taga rito eh. Iniimbestigahan na po yata yung asawa. Siya po kasi ang pangunahing suspect eh. Saan ka pupunta? Bakit bihis na bihis ka yata? Dadalawin ko po si Bella sa kulungan. Hindi ka rin naman makakadalaw dahil linggo ngayon. Susubukan ko na rin po. Takot na takot po siya nung iwan ko kahapon eh. May mga pasapa nga po siya. Kung ako sa'yo, huwag kang makipagkaibigan sa babaeng yon. Hindi mo nga kilala ang pagkatao niya. Tigilan niyo na nga po ang paninira sa kanya. Hindi pa ba sapat na ang sama na ng tingin sa kanya ng mga taga rito? Tama lang yun sa kanya. Kung hindi niyo naman pala siya gusto, sana po hindi niyo na lang hinayaan na isama siya ni A sa bahay niyo. Ang mabuti pa, umalis ka na. Hihintayin ko na lang na magising ang anak ko. Ang dalawa mong anak, nasaan? Natutulog pa rin po. Ay sadya yata mga tamad ang mga nakatira dito. Kaya wala kayong pag-asenso. Hindi na lang pinatulan ni Ate Maricar ang biyanan namin. Umalis na siya para dalawin ako. Nang mga oras na yun, kasalukuyan kong kausap si Itay. Sorry po, Tay. Hindi ako nakinig sa inyo. Itutuluyan na pala ako. Gusto man kitang sisihin pero alam kong wala na rin magagawa. Ang gusto ko na lang ang makalaya ka. Gumagawa na po ng paraan si Ate Maricar. Kaya kitang ilabas dito, anak. Mamayang Huwag po, gabi. Tay. Huwag niyo pong ilagay sa peligro ang buhay ninyo at ang lahi natin. Habang nagtatagal ka sa kulungan na ito, parang dinudurog din ang puso ko. Gusto kong dukutin ang lahat ng may kinalaman sa nangyari sa'yo para ipalasap sa kanila ang galit ko. Huwag po kayong gagawa ng ikapapahamak ninyo. Manghako po kayo sa akin, Tay. Bukas po, makakalaya na rin ako. Sige, hanggang bukas maghihintay kami. May mga kasama po kayo sa pagpunta dito. Oo, iya. Nasa paligid lang sila. Lihim na nagmamasid. Kapag po nakalabas na po ako dito, sasama na po ako pabalik sa inyo. Kakalimutan ko na po si Ace. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Opo, ngayon ko lang po napagtanto na hindi kami bagay. Tsaka, kung magtatagal pa ang pagsasama namin, hindi magtatagal matutuklasan niyang iniingatan nating lihim. Alam kong mahal ka ni Ace, pero walang kasiguruhan kung magbabago ba siya kung matutuklasan niya na lahi tayo ng mga aswang. Akala ko pa naman magiging normal na ang buhay ko sa piling ni Ace. Hindi pala. Sadyang mailap ang kaligayahan para sa mga tulad natin. Kapag nakabalik na tayo sa baryo natin, makakalimutan mo rin ang lahat ng nangyari sa lugar na ito. Nang makaalis ang Itay, sunod naman na dumating si Ate Maricar. Mangiyak-ngiyak pa niya akong kinumusta. Ang labis na nagpagimbal sa akin ang ibinalita niya tungkol sa isang buntis. Sino kaya ang may gawa nun? Yung asawa ang suspect. Dalawa lang sila sa bahay eh. Imposible naman kasi yung katuwiran ng lalaki na wala siyang naramdamang kakaiba. Paggising niya, patay na ang asawa. Kawawa naman, pati sanggol na damay. Grabe nga yung pangingilabot ko eh. Kung sa probinsya yun nangyari, siguradong sasabihin ng mga matatanda na aswang ang may gawa. Naniniwala ka ba sa mga nilalang na yon? Oo naman no, kahit hindi pa ako nakakakita. Pero lolo ko nung nabubuhay pa siya, marami siyang kwento tungkol sa mga nilalang ng dilim. Hindi naman daw lahat ng uri ng aswang masama. May ilan pa nga daw sa kanila ang naging kaibigan niya.
Katulad lang din natin sila. Gustong mamuhay ng payapa. Tama ka dyan. Katulad lang din natin sila. Siya nga pala nakausap ng asawa ko si Ace. Inaayos na niya ang pag-uwi dito. Hindi na daw niya tatapusin ang kontrata niya. Ha? Pwede siyang magmulta sa gagawin niya. Dapat pinigilan niyo siya. Sabi nga ng asawa ko ginagawa na namin ng lahat pero desidido talaga siya sa balak niyang pag-uwi. Sabi pa nga niya lalayo na kayong dalawa. Imposible na sinasabi niya. Ako lang ang lalayo, te. Iiwan mo ba si Ace dahil sa ginawa ng biyanan natin? May iba pa akong dahilan. Basta, mahirap ipaliwanag. Masasaktan siya kapag hindi ka niya inabutan pag-uwi niya. Tsaka sa tingin mo hindi ka niya susundan sa inyo? Ikaw na lang, te, magsabi sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Ayoko nga. Ikaw dapat magsabi niyan sa kanya at hindi ako. Buo na ang desisyon ko. Magpapakalayo-layo na ako. Bakit hindi mo kami gayahin ng mga bilas mo? Hindi kami sumuko sa biyanan natin. Ipinaglaban namin ang para sa amin. Dapat ganun ka rin. Ipaglaban mo ang pagmamahalan nyo ni Ace. Iba naman ang sitwasyon ko sa inyo Komplikadong sitwasyon ko. Mahirap ipaliwanag. Kahit ano pa ang dahilan mo, hindi tama ang gagawin mo. Pag-isipan mo pa rin. Baka kasi naguguluhan ka lang dahil sa nangyayari. Pag-uwi ni Ate Maricar sa kanila, nadatnan pa rin niya ang biyanan namin sa bahay nila. Parang balisa ang matanda at natatakot. Mailap kasi ang mga mata nito. Kahit may galit siya rito, hindi pa rin niya maiwasang mag-alala. May problema po ba, Nay? Sana nga! Totoo yang nahihimigan ko sa iyong pag-aalala. Nag-aalala naman po ako sa inyo sa kabila ng mga ginawa niyo. Alam ko na ang sama ng tingin mo sa akin ngayon. Kayong lahat. Hindi ko naman kayo masisisi. Pero hindi ko kailangan pagsisihan ng ginawa ko. Nasa inyo naman po yun kung ayaw niyo magsisi. Siya nga po pala malapit ng dumilim. Hindi naman po sa pinagtatabuyan ko kayo ha. Pero may gagawin pa po ako Pwede bang sa bahay muna ang dalawa kong apo? Gusto ko lang na may kasama. Pasensya na po kayo, gustuhin ko man po Alam niyong hindi papayag ang mga anak ko. Noon pa naman po malayo na ang loob nila sa inyo. Kahit ngayon lang sanang gabi. Pasensya na po talaga. Ay, sige na nga. Hindi na ako mamimilit. Aminin niyo man po o sa hindi, binabagabag na kayo ng mga ginagawa ninyo. Hindi porket nasa pamamahay ninyo ako, may karapatan ka ng pagsalitaan ako ng ganyan. Makaalis na nga. Matindi talaga ang matandang to. Hindi na lang aminin na natatakot din siya. May kasama na kasi siyang mabait ginawan pa ng masama. Nang gabing yon, hindi makatulog ang biyanan ko. Pakiramdam niya kasi may mga matang nakatingin sa kanya. Bawat kaluskos din sa kanyang bubungan naririnig niya. Ang lakas din ng tibok ng puso niya na parang tambol. Batid niya meron nangyayari sa labas na mahirap ipaliwanag. Kinabukasan may patay na naman at isa na namang buntis. Gaya ng nauna, ganun din ang paraan ng pagkamatay. Nagkaroon tuloy ng bulong-bulungan na baka hindi tao ang may gawa. Ano kaya ang nangyayari sa lugar namin? Hindi kaya tama ang sinasabi nila? Diyos ko, wag naman pong ipahintulot na mangyari ang kinatatakutan ko. Sana naman po wala nang sunod na maging biktima. Araw ng Lunes. Nakalaya na ako sa tulong ng mga bayaw ko at ni Ate Maricar. Kahit nasa labas na ako, may lungkot pa rin sa puso ko. Dahil alam ko na hindi na kami magkikita ni Ace. Pinuntahan ko si Ate Maricar para personal na makapagpasalamat. Hindi ka na ba talaga papipigil ha? Siguradong hahanapin ka ni Ace. Hindi na talaga, te. Buo na ang pasya ko. Sa bagay, alam naman ni Ace ang sa inyo Doon ka na lang niya pupuntahan. Kesa naman na nandito ka, lagi pa kayong magkikita ng biyanan natin. Paano, te? Hindi na ako magtatagal. Maraming salamat sa inyong lahat. Wala yun. Tandaan mo kahit anong oras pwede kang bumalik rito. Oh, Bella? Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakalaya? Kami po ang nagpiansa sa kanya. Sana po tigilan niyo na siya.
Lalayo na po at hindi na magpapakita sa inyo si Bella. Mabuti naman na tauhan ka na rin. Hindi ko po makakalimutan ang ginawa ninyo sa akin. Sige po, Nay. Teka lang! Huwag ka muna tumalikod! Kinakausap pa kita! Nakikiusap po ako sa inyo na hayaan nyo na siya. Sobra-sobra na ang pananakit ang ginawa nyo sa kanya. Ngayon po nasasaktan siya dahil kailangan na niyang layuan si Ace. Wala na po bang katiting na awa ang natitira sa inyo? Hindi umimik ang biyanan namin. Lingid sa matanda, may ilang oras na lang ang nalalabi sa kanya. Pagsapit ng dilim, sunod-sunod na tahulan ng aso ang maririnig. Parang takot na takot ang mga tahol nila. Nang mga oras na yun, kasalukuyan nagdadasal ang biyanan ko nang matigilan siya. Naramdaman kasi niya na may tao sa likod niya. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Nandito ko para maningil sa ginawa mo sa anak ko. Sa tingin mo kaya, basta ko na lang yung palalampasin? Nakalaya ng anak mo. Ano pa ba ang kailangan mo? Ang buhay mo ang gusto kong maging kapalit sa lahat ng kaapihan na dinanas ng anak ko. Nasisiraan ka na yata ng ulo eh. Isang sigaw ko lang. Darating na dito ang mga kapitbahay ko para saklolohan ako. Kung magagawa mo pang makasigaw, masdan mo kung ano ako. Hindi ka tao. Isa kang halimaw. Ikaw din ang pumatay sa 2 buntis dito. Tulong! May aswang sa bahay ko. Tulungan niyo ako, mga kapitbahay! Ni hindi umabot sa bakuran mo ang sigaw mo. Marahil ay dahil sa matinding takot na nararamdaman mo. Sa gabing ito, matitikman mo ang ganti ng isang ama. Bago pa muling makapagsalita ang biyanan ko, nadukot na naitay ang puso niya. Ipinakita pa niya yun habang pumipintig sa kanyang kamay. Kinabukasan, isa sa mga bayaw ko nakakita sa wala ng buhay na katawan ng ina. Dumating naman si Ace sa huling araw ng burol. Palaisipan pa rin sa mga taga rito at maging sa mga nag-iimbestiga kung sinong pumatay kay inay. Galit daw kasi ang gumawa nito at parang hindi tao. Ipasa Diyos na lang natin ang pangyayari at sa mga pulis. Mahuhuli rin ang salarin na yon. Hindi ko alam kung paano to sasabihin pero nung gabing mamatay ang inay, may nakita silang napakalaking aso na galing sa bahay nyo. Nakakatakot daw ang anyo nito dahil sa matatalim ng ngipin at mapupulang mata. Sabi nila baka daw aswang yun. Naniniwala ba kayo na meron talagang aswang? Lahat kami kumbinsido na aswang ang may kagagawan nun kay inay. Lalo na sa paraan ng pagpatay sa kanya. Hindi ko alam kung anong paniniwalaan ko. Aswang o tao man ang may gawa nun kay inay, wala na akong pakialam pa. Pagkatapos ng libing, bumiyahe papuntang probinsya namin si Ace para kausapin ako. Pero sa pagtataka niya, walang nakakaalam kung nasan ang baryo namin. Tanda niya sa paradahan ng tricycle na yung kami sumakay nun. Kahit sa mga may pwesto, nagtanong na rin siya. Pero wala daw ganong pangalan sa lugar na yon. Umuwing bigo ang asawa ko. Napaka-imposible naman yata. Buti sana kung hindi ka nang galing doon. Matagal ka rin naman tumira sa baryo nila. Yun na nga eh, pero nagtanong-tanong na ako. Hindi lang sa mga tricycle driver doon. Sa lahat ng mga nakita kong tao. Lahat sila, iisa ang sagot. Walang baryo na lalagsan ng pangalan. Ibig bang sabihin no wala ng pag-asa na magkita pa kayo ni Bella? Hindi ako mawawala ng pag-asa na magkikita pa kami. Hahanapin ko uli siya. Siguro mas maiging kalimutan mo na lang siya. Baka kasi sa paghahanap mo sa kanya magdulot lang ng kapahamakan sa'yo. Ayoko ate. Mahal na mahal ko si Bella. Walang halaga ang buhay ko kung wala siya sa tabi ko. Sobra kasi siyang nasaktan sa ginawa ng inay mo. Kaya siguro minabuti niyang lumayo na lang. Kahit ano pa ang dahilan niya, hahanapin ko siya. May naglalaro sa isipan ni Ate Maricar ng mga sandaling yon. Pero minabuti niyang itikom na lang ang bibig. Samantala kahit nangungulila sa asawa ko, pinilit kong ibalik sa dati ang buhay ko. Para malibang sa baryo namin,
Tinuruan ko ang mga bata sa amin na magbasa at sumulat. Dalangin ko na sana mahanap na ni Ace ang babaeng higit niya mamahalin kesa sa akin. Wakas. Okay, shoutout po tayo. Shoutout po sa Mamado family na laging nakikinig. Hello kay Rosalina Bugayong from Singapore. Hi kay Regine Laban Galang from Gaya-Gaya, San Jose, Bulacan. Hello kay Ermarmi sa Blad. Hi kay Juliet Peñaranda from Singapore. Hello kay Mujahid Mandadalaytani. Hi kay Henmar Garcia from Pampanga. Hello kay Jonely Novales at sa anak mong si King. Hello kay Gisa Nicole Velasco from San Roque, Cubao. Hi kay Ami Yong from Malaysia. Hello kay Marisa Santiago from San Ildefonso, Bulacan. Hello sa Amorin family. Hello kay Nelsie Mandani de la Vega. Hello po sa mag-asawang Arlene Torquisa at Homer Cañaveral. Hello kay Romblas Ay from Samar. Hello kay Roma Reyes at sa mga anak mong sina Kim at Ses ng Montalban, Rizal. Hi kay Amante Lucas Jr. from Kuwait. Hi kay Shera Vasti from Hong Kong. Hello kay Frederick Gana-Gana. Hi kay Rowena Bernaldez na laging nakikinig. Hi kay Heidi De La Cruz from Las Piñas. Hi kay Ferdy Alon from California. Enaria family, hello po ulit sa inyo. Hi kay Kea Charity Gabas na laging nakasubaybay. Hello kay Michael at Ann na lagi rin nakikinig. Shoutout kay Isidro Tumaliwan at sa Tumaliwan family. Hi kay Menjeline Losada. Hello kay Sheila Camino from Naik, Cavite. Hello po kay Nakulin, Summer, Jack Lord Mangkaw at kay Jingle Pabatal from North Cotabato. Hi kay Tutsi Galulan. Hello kay Mar Esguera from Taiwan. Hi kay Julie Acosta. Hello kay Razon Yao from Kuwait. Hi kay Ana Morishima from Japan. Hello Minda Sanchez from Orion, Bataan. Hi kay Cecilia Plaza from Toledo, Cebu City. Hello kay Melinda Macaya from GL Siargao. Hi kay Ami Viray from Talim Island, Binangonan. Hi kay Maricel Ramos. Shout out sa buong Claudio family ng Ramon Isabela. Hello kay Mel Santarita from Spain. Hello kay Najinian and Kulot Scalia at sa lahat ng mananahi ng Asgard sa Marikina Heights, Marikina City. Hello kay Marian Lyrics. Hi kay Prince Berlin from Subic, Zambales. Hi kay AJ Dan from Island City of Samal. Hello Danica Dulnuan from Iligan City. Hi Michelle Manuge from San Fernando, Pampanga. Hello kay Roland Cardano at sa buong Cardano family. Hi kay Henry Sarmiento from Bagong Barrio, Caloocan City. At hello kay Carlene Pedong from Catarman, Northern Samar. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo at pakikinig. Hanggang sa susunod, ingat, God bless. Maligayang pagdating sa maliit